Hello Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 21 to 27. Tulad po nakagawian, ay kunin nyo lang po yung makaka-relate po kayo at makaka-resonate. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces po yun. Ano po? So palakasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo ng inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, sa mga nag-subscribe, and also for those who are not skipping the ads, at saka po sa mga nagdo-donate po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayong April 21 to 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Cups. In the area of what you want, you have the Three of Swords. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Ten of Cups. In the area of your near future, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of your challenge this week, Pisces, you have the Queen of Swords. In the area of your fortune, meron kang the Magician card. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Ten of Cups. Ten of Swords, I'm sorry. In the area of your outcome, you have the Hanged Man. Pag-usapan natin yan kung ano ibig sabihin yung cards na yan later on. But for now, ano ang nasa bottom of your deck? You have the Seven of Swords. Ano yung mga bagay this time daw, Pisces, na parang kailangan mong bigyang atensyon, yung pag-strategize sa isang bagay? Pero ka bang binubuo this time na mga plano o passion project o negosyo o trabaho na parang nangangailangan ng masinsinang atensyon at pagbusisi, kasi may mga pagkakataon na hindi mo naiintindihan. Halimbawa, kung in the grand picture of things, parang kailangan mo na ikaw mismo ang kumilos, ikaw mismo ang maging parang yung kamay mo, hands-on ka dyan. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan kung paano siya masosolusyonan, because others maybe are very disappointing na parte ng grupo, or hindi mo maasahan yung ibang tao na gagawa noon, na-realize mo bigla. So now is the right time for you to really take things in your own hands, and ikaw na mismo yung kukuha ng resulta at goal na gusto mong makuha. I'm seeing also for others, very specific, I don't know why, lying, cheating, stealing. May mga tao siguro sa paligid mo na hindi totoo sa'yo, hindi nagsasabi ng katotohanan. Kapag tinanong mo sila, parang maboka sila, tapos magaan pagkakasabi nila, pero ma-realize mo na, nagsasabi ba sila ng totoo sa akin? Am I being fooled here? Nag-gaslight ba ako? Minamanipulate ba ako sa isang peking katotohanan? Ano ba yung dapat kong gawin? So now is the right time for you to assess people around you, especially those who are saying na totoo yung sinasabi nila, pero in reality hindi. So merong mga pagtingin at pagtanaw sa mga bagay na ikaw mismo ang kailangan maghanap o gumalaw o kumilos for the truth and for honesty. Okay, Pisces? Start na tayo. At the center of your reading, you have the King of Cups here. Sinasabi ito na parang work with your mind and not with your emotions. Very, very specific yung mensahe sa'yo ng spirit guides mo. This time around, huwag ka daw papaapekto sa yung damdamin. Huwag ka basta-basta magsasalita o magbibigay ng sagot o magbibigay ng aksyon sa isang sitwasyon o isang tao base sa iyong emosyon. Lagi mo daw kakalamayin ang iyong damdamin. Always find your equilibrium, your balance, para magawa mo yung karapat-dapat na response at karapat-dapat na aksyon, at sasabihin din base sa assessment mo sa iyong isip. Lagi mo daw isipin na yes, maraming tao sa paligid na maaaring mag-trigger sa'yo para magsalita ka o para gumawa ka ng mali o gumawa ka ng mga bagay na hindi inaasahan from you. But this time, be smart daw. Be emotionally matured. Harapin mo yung isang sitwasyon head-on and not dahil nadadala ka ng emosyon mo. Okay, Pisces? The King of Cups being clarified by the Knight of Cups. So there will be some people coming to you and offering you something. Parang may mga tao sa paligid mo na may hatid sa iyo na magandang offer, whether trabaho, sitwasyon, o kaya pag-ibig, ganyan, o kaya mga passion project o negosyo. Something that will offer you pwedeng information, payo, ganyan, and you feel like parang hindi ko to sure, hindi ko alam kung pwede sa akin to, hindi ko alam kung tatanggapin ko ba to. Is this real? Especially with the Seven of Swords here. Totoo ba tong ino-offer sa akin?
naging makatotohanan ba siya? Honest ba siya sa akin nung ino-offer niya tong bagay na ito o tong pagkakataon nito for me? Hindi ba niya ako nilalagay sa isang alanganing sitwasyon? So now is the right time for you to really think this through. Huwag ka basta-basta tatanggap ng offer na hindi mo alam kung saan nanggaling, kung totoo, kung authentic ba, scam ba to, o kung pag-ibig man ito, binobola lang ba niya ako because this person wants to get something from me? Hindi ba niya ako nilalagay sa alanganing sitwasyon? So, now is the right time for you to really assess. Kaya, importante na use your brain more than your emotion. Okay, Pisces? In the area of what you want, you have the Three of Swords. May mga bagay kang naranasan in the past na talaga naman nakapanakit sa'yo. Ito ba ito mga taong ito? O sitwasyon na ito na dishonest or disloyal or talagang nagdala sa'yo ng kabiguan dahil hindi sila naging totoong tao sa'yo. Now, parang gusto mo na parang makaalis, gusto mo na makawala sa circle na yan kasi parang lagi mo silang nakikita, lagi mo sila nakakasalamuha, and you feel like nasasakal ka figuratively because gusto mo nang mag-move on pero hindi mo magawa because lagi silang nandyan o laging nandyan sumasambulat sa mukha mo yung mga nangyari in the past, and all you want to do is move on and heal from this. And what I'm hearing is parang this time kailangan mo daw maghanap ng isang magandang plano, especially with the Seven of Swords here, kung paano yun masasakotoparan, paano ka maka-move on while they are there, because minsan hindi natin kaya kumawala sa isang sitwasyon, especially kung wala naman tayo means, di ba? Na lumipat ng lugar, lumipat ng work, o lumipat ng sitwasyon kasi hindi naman lahat tayo capable of doing that. Minsan kailangan tayong magkasya sa isang sitwasyon na nandun din sila, mag-a-adjust tayo, pero dala-dala mo pa rin yung pain kasi the mere presence nila na nandyan sila, pinapaalala nila mismo sa atin yung mga nangyari from before. So now, a tactic, strategy, paano ka makaka-move on at hindi mo maaalala yung ginawa nila while you are still doing your responsibility, your duty, your job. Kung halimbawa yung mga nakapanakit sa iyo ay nasa same workplace mo. Kung halimbawa nasa pamilya mo mismo sila. So nasa same circle mo. So this time around, try to have a very, very I don't know why, big step para hindi ka na makapasok sa circle na yun at makawala ka na rin sa kanila at hindi totally makamove on ka na from the pain. The Three of Swords being clarified by the Fool card. Yes, gusto mo na talaga ng bagong simula, gusto mo na ng parang back to zero. Kahit parang narinig ko nga parang okay lang kahit mag back to zero, kahit magsimula ako sa wala, basta makaalis na ako dito. That's what I'm hearing. Parang okay lang sa'yo na iwan na to. May mga akong narinig ng ganyan. Pero for others, other Pisces dyan, ang hirap magdesisyon, umalis, kasi ito lang yung trabaho mo, ito yung nakigisnan mong lugar, halimbawa. So, paano aalis? Pero nasa puso't isip mo na parang, sana makaawala na ako dito, makaalis na ako, makapag-start over ako somewhere else, so that makalimutan ko na yung mga pain na nangyari in the past. And for me to really find new ways of life, talagang gusto mong bagong simula, bagong pamamaraan, para parang, I don't know why, kung pwede nga lang matanggal sa isip mo yung mga nangyari, para totally starting over ka. But this time, there are a lot of ways na kailangan mong isipin mga paraan, tactics to get to that moment sa life mo. Especially in the area of what you need, you have the Nine of Swords. Paulit-ulit nagre-replay sa isip mo yung mga nangyari. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala, sa puso, sa damdamin yung mga naganap, yung mga painful things. And you're still worrying kasi parang nag-linger pa rin hanggang ngayon yung mga nangyari sa'yo. And you don't seem to find a way kung paano makawala, kung paano makaalis. So talagang nakakapanood na to sa isip mo, hindi ka na makatulog, hindi ka na makagawa ng mga simple tasks kasi pinapenetrate na nung worries, stress mo yung day-to-day nagtrabaho mo ganyan. So now is the right time for you to really sit down and reassess. Teka, sobra na akong nababother o sobra na akong nagugulo sa mga pangyayaring ito. Ano ang kailangan kong gawin? Kasi enough is enough. I need to change my life para hindi na rin maapektuhan yung mga potentials mo nang dahil lang sa mga past experiences na ito. The Nine of Swords being clarified by the King of Pentacles. This time daw maging madiskarte ka, maging I don't know why, pero parang kailangan mo daw i-value muna. Para mag-start over ka daw sa paraang isipin muna kung ano yung mahalaga sa'yo. Halimbawa, mga tao nakapanakit sa'yo, nasa paligid mo lang, pero nasa trabaho mo sila. And then, iisipin mo daw, ano ba ang priority ko this time? Sweldo, pera, panggastos. Ano yung nagbibigay sa'yo ng sweldo, pera, panggastos? Yung trabaho mo. So, hindi ka pwedeng umalis sa trabaho mo just because nandyan sila yung mga tao nakapanakit sa'yo. So, kailangan mo tong work na to. So, sinasabi ng spirit guides mo na, uy,
Prioritize mo na lang yung mahalaga. What matters para sa'yo. Yun na lang i-prioritize mo kaysa sila. Magkaroon ka daw ng parang everyday practice on ignoring them and focusing kung ano yung mas mahalaga sa'yo at the moment. Pagkatapos nun, move on ka to other things. I'm hearing magkaroon ka daw ng jot down, magsulat ka ng what matters in my life right now. So yun ang ipaprioritize mo every day. At unti-unti mo magiging routine yun para unti-unti mo rin mawala sa iyong everyday routine yung mga taong talaga nakaka-apekto sa'yo o naging big influence sa mga pain mo in the past. Okay, Pisces? This is like a first step para ito yung unang step mo in forgetting them and starting over this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang 10 of Cups. This time, kaya parang sobrang talino mo this time at hindi ka nagpapa-apekto sa damdamin mo o sa trigger ng ibang tao. Parang tinatry mong i-keep yung balance ng buhay mo, work and life and job and responsibility. Parang pilit mong kinakaya lahat ng bagay kahit deep down inside you, ang daming pain, ang daming sorrow, ang daming unresolved na mga trauma and mga bagay na dapat matagal mo lang sinolve pero hindi mo magawa because you're trying to keep the balance in your life. Because meron kang 10 of Cups dito. Ito yung nagpa-apekto dito. You're on the pursuit of your complete happiness. Gusto mo mapanatili yung peace, harmony sa pamilya mo, sa workplace mo. Ayaw mong magkagulo, ayaw mong magkaroon ng ingay o ng issue because dahil lang feeling mo, ako lang yung naapektuhan kaya ayokong i-magnify, ayokong i-big deal yung issue sa akin para hindi maapektuhan yung mga tao sa paligid ko. Parang this time you're so selfless, parang iniisip mo pa rin yung nagiging dynamic o energy sa paligid mo kapag binring up mo yung mga pain mo o binring up mo yung issue mo. Kaya ito yung naka-apekto talaga dito sa simula nito. Parang this time, sige, tatahimik na lang ako, iisipin ko na lang yung sarili ko, gagawin ko na lang yung kaya ko, i-keep ko yung peace, i-keep ko yung balance ng paligid. Kasi in the pursuit ka pa rin of complete happiness. I'm seeing na you're trying to make everybody happy. Pero in the process, you're also searching for your own happiness. Parang now naiintindihan mo na, okay, proseso ito, dadaanan ko lang to, makakahanap din ako ng solusyon with a strategy here, kung paano na ako makakawala completely here. But for now, makakasya muna ako sa adjustment, sa kompromiso. Hindi ko isa-shake yung boat, hindi ko bibigyang malaking deal yung mga bagay na issue ko with me and other people so that the environment will completely be still neutral and positive, harmonious, but I'm really feeling that you're in the pursuit of complete happiness. Ilaban mo daw yung mga bagay na gusto mo for your life. Huwag ka daw magkakasya sa less. But for now, kung ano yung kailangan gawin mo na muna. Okay? The 10 of Cups being clarified by the Justice card. Yes, you want the truth. You want balance in your life restored. May mga bagay na parang feeling mo unfair, pero hinahayaan mo lang na mangyari because ayaw mo nga gumulo, ayaw mo magkaroon ng issue sa ibang tao. Parang sige, gawin nyo na lang yan. Ako, gagawin ko lang yung kaya ko. Pero sa isip mo, unfair to. You want to keep the balance. You want to keep the scale na pareho at walang alam mo yun, walang magkaroon ng bagong dilema. Magulo na nga yung past mo Gusto mo na nga mag-move on. Tapos, baka magkagulo pa kapag biniring up mo siya. So, this time, I'm really, really applauding you for holding on and keeping your peace. Keeping the peace in everybody. Napakatapang mo, napakatibay mo in that manner. So, congratulations kasi not everyone can do that. Maraming dyan sasabog nilang bigla just to mailabas, maibulalas lang nila yung pain nila o yung issue nila with other people. Pero ikaw, iniisip mo yung katahimikan, yung balance sa life mo at sa workmates mo o sa environment mo. In the near future, there will be a gift given to you. I don't know why, pero someone from your past is giving you, parang contacting you, lalapit sa'yo bigla. Hindi mo to inaasahan, Pisces. And they will apologize and make amends with you. Parang, sorry sa mga nangyari, sorry sa ganito. There will be reconciliation and you'll be very, very happy. In the near future, itong problemang ito, maayos din siya. Pero sa panahon ngayon, parang bigyan mo daw muna ng space, you and your other people o yung sitwasyon para lalong lumamig muna yung nangyari and somehow maka-move on muna kayo with your lives. But know that in the near future, there will be reconciliation and
pagbabate. Kung hindi man totally ma-rekindle yung relasyon o yung samahan ninyo, pero at least meron ka panatagan sa pareho yung puso na everything will be okay, everything is fine between us, we can now move on, move forward. Parang regalo mo rin daw yun sa sarili mo na, totally at peace na ako, totally makawala na ako sa problemang ito, sa issue na to, maputol ko na yung cord natin, ugnayan natin, dahil lang because we have this mutual hate or mutual pain from each other. I'm seeing you moving on, moving forward. Very nostalgic kasi parang, ay salamat nakawala na ako. Ready na ako to move forward. Okay, Pisces, the Six of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, punong-puno ang kaligayahan ng puso mo. You are now ready. Parang buo na eh. Buo ka na. Ready ka na magpatawad. Meron ng kapanatagan sa puso mo at inuuna mo na lang yung, sa ngayon, in the near future, itong area na to, parang ano na eh, ilalaan mo na lang yung puso mo, pagmamahal mo sa mga tao, bagay, sitwasyon na may balik din. Parang nakikita mo yung ininvest mong effort, makabalik din sa'yo. So parang this time may pagpalaya, merong calmness from you, and parang you're the bigger person this time. Parang wala nang puwang yung drama, wala nang puwang para i-hold on pa yung pain and suffering because you're on the brighter side and better side of life. So congratulations, Pisces. Napakabuti mo, napakatatag mo. In the area of your challenge this week, you have the Queen of Swords. This week daw, kailangan ang challenge sa'yo ay maging malinaw kung ano yung importante, kung ano yung dapat pahalagahan. Siguro ngayon dahil ang daming issue sa paligid, ang daming drama, kaya parang clouded ka na, parang pinoproblema mo yung ngayon, pinoproblema mo rin yung nangyari. So parang nakakalimutan mo daw alalahanin kung ano yung importante at ano yung mahalaga in the near future. Kung ano yung mahalaga now and the next 5 years. Dapat daw yun ang pagtuunan mo ng pansin, hindi yung mga drama nila o yung mga paulit-ulit na nagbumabalik na alaala. Si Queen of Swords, nakatalikod na siya sa past eh. Handa na siyang harapin na future. Ikaw parang magbabalik-balik ka pa rin sa past and then future and then past ulit. So now daw, bigyan mo daw ang sarili mo ng ultimatum na okay, today, kakalimutan ko na siya, kakalimutan ko na yung past, kakalimutan ko na yung nangyari, future na lang iisipin ko at saka yung ngayon. Mahalaga, kasi yung future, kaya mo pang baguhin yun, pero yung past, hindi na. So don't dwell in the past, always face the future. The Queen of Swords being clarified by the Four of Pentacles. So, huwag ka na daw mag-hold on. Tamang-tamang isabi ko kanina, huwag ka na daw mag-hold on sa past. Tapos na yon. Enough na daw yung mga nangyari. Huwag mo nang i-replay. At huwag mo na rin daw kontakin. O huwag mo na rin daw pakisamahan. I'm hearing yung mga taong yon in the past. Parte na sila ng past mo. I-junk mo na yung mga yon. And don't hold on to pain, to suffering, na yung pag-asa din na baka bumalik, na baka magbago pa. Parang this time, learn to move on na daw and don't hold on to the things na wala na. Okay, Pisces? In the area of your fortune, you have the Magician. Now, you have the magic, you have the fortune to manifest things na gusto mong makuha in your future na wala na yung past mo ha. Yung past, nakalock na yun, nakasara na yun. Huwag mo nang buksan yung pintong yun. Now, you have everything that you need, the tools that you need para gawing maganda ang future mo. Ito daw ang idasal mo, that's what I'm hearing. Ito daw ang pagtuunan mo ng pansin sa bawat dasal mo. Huwag na yung mga tao sa past. Huwag na yung sana Lord, magbago pa yung isip niya. Sana Lord, makuha ko pa rin sila. Sana Lord, magawa ko pa rin to na maayos. No, yung past, tapos na yun. Huwag mo nang ihiling na mabago pa yun. I'm hearing na ang pagtuunan mo daw ng mga dasal mo at manifestation powers mo ay yung future. Ano yung mga bagay na gusto mong maabot sa future? Ano yung mga lugar na gusto mong puntahan? Ano yung pag-ibig na gusto mong ma-acquire this time? Ano yung mga solusyon na gusto mong magawa para sa mga bagay na kinakaharap mo ngayon? Yun daw ang gusto mong i-manifest and I'm hearing makukuha mo siya because manifestation sa area ng fortune, ibig sabihin nandyan siya, malakas ang power mo this time na hilingin sila at makukuha mo. So, laksan mo yung manifestation power at maniwala ka sa dinadasal mo na makukuha mo siya and you will get it. Okay? The Magician cards being clarified by the Hanged Man. Tapos na daw ang mga delay sa mga bagay na minamanifest mo. If you want to travel, andyan na. If you want to transfer from one job to the other, pero para ang daming delays no nakaraan, ngayon meron ng sagot, may pag-abante, may pag-andar na at makukuha mo na yung minanifest mo no nakaraan at wala ng delays, wala ng stuck mindset. Okay? In the area of your divine advice, you have the Ten of Swords. Now, ang paalala sa'yo ng spirit guides mo, huwag ka daw mananatili sa rock bottom. Huwag ka daw magtatagal dun sa pain, sorrow. Ano parang feeling mo na parang walang pag-asa, walang way out. Huwag ka daw mananatili sa mindset na yun, sa estado na yun. Always fight back. Always bumangon. Always lumaban. Maraming beses ka nang dapa, maraming beses ka nang sumubok sa buhay.
alam mong kaya mo, especially here with the Seven of Swords, may strategy, may tactic, kakayanin mo to, and always mo itry na ibangon ang sarili mo, okay? The Ten of Swords being clarified by the Page of Swords. Kahit daw hindi mo alam ang patutunguhan, hindi ka pa expert, hindi mo alam ang gagawin, pero lagi ka daw sumugod at lumaban. May mga bagay daw in your life na minsan kahit hindi ka sure, minsan kahit hindi mo alam yung patutunguhan, yung destinasyon, basta sa puso mo, handa ka, ready ka, go, isugod mo, lumabang ka. Because sometimes, you learn as you go, you learn as you do things sa buhay mo. I'm hearing may paparating sa yung text, calls, messages about something that will change your life, paalis, pakawala sa Ten of Swords mo mindset. Yung pagkalugmok mo, halimbawa, walang-wala kang trabaho ngayon, makakatanggap ka ng text, yan ang magbibigay sa'yo na bagong simula, makakawala ka na dito. If this is about pagkalugmok about a love life, someone will text you or call you and parang giving you the assurance and acceptance na, okay, tapos na talaga, okay na ako, maka-move forward na ako. Okay? Abangan mo yung mga tawag, text calls na yan sa buhay mo this week, okay? Your outcome na napakaganda, you have the Hangman, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. You have 24 or 2 and 4. Kung importante po sa inyo ang numbers na yan, there is a confirmation that this message is for you. You have Electric Eel Spirit. Nakita po ba kayo ng Electric Eel anywhere? Ito po ang confirmation na itong message ay para sa inyo. Bring your ideas to life. May mga bagay ka bang gustong gawin this time? Mga strategy, mga manifestation, now is the right time for you to do that at ang lakas na manifestation powers mo. Another message, traveling lightly, simplify your life. May mga bagahe ka na daw na kailangang iwan, especially with the Ten of Swords here. Kalimutan ang dapat kalimutan at laging mag-go on sa life, mag-move on ng light ang mga dalahin. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focus on this 21 to 27. Pisces, you have peace. I am a being of love and I release all negative energy. So in order for you to really move on, kapayapaan ibigay mo sa iyo, sarili mo at sa kanila, okay? In the area of your outcome, you have the Hanged Man, kapareho pala sa fortune mo. Now is the right time. Wala nang panahon para magpakamartir ka, para magpakasurrender ka sa mga bagay-bagay. Ilaban mo yung buhay mo. Kung ngayon nakikita mo, paano ba to, paano ba yung paano ganyan, ang daya mong gustong isiping strategy, katulad daw ni Hanged Man, bumaliktad ka. Tignan mo daw yung mga bagay o sitwasyon in a different perspective, may realize mo, marami pa palang paraan, hindi lang pala ito. Marami palang solusyon, hindi lang ito. So, marami daw bibigyan ka ni God ng mga solusyon. Ikaw ang kinakailangang bumaliktad at tumingin ng ibang paraan kasi makakaroon ka ng ibang perspective dyan. So, now is the right time for you to be creative and see things through a different lens. Okay? The Hangman is being clarified by the King of Swords. Maging matalino ka daw this time. Matalino, panindigan mo yung mga desisyon mo and always move forward. Huwag kang papagapos o papatali sa mga taong hihila sa iyo pababa. Now is the right time for you to be intelligent, to be independent, and to find strategies and tactics moving forward in your life. So, Pisces, Aries? Pisces, that is your April 21 to 27 reading. So po kayo naka-resonate, so po kayo naka-relate. Comment down below. I said Aries, baka may mga kaaway ka diyang Aries o ito yung person mo Aries, siguro yan Pisces. Kaya siguro ito yung nasabi ko kanina. It's very slip of the mouth eh. So, kayo po, sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, ikwento mo sa baba and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.